Good morning guys! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lakay Anno po muli. At ngayong araw po, ang iba-vlog natin ay yung pagpapagala sa itik. At kahapon pa po nag-umpisa. May mga konti-konti ng mapastulan. So, para makatipid tayo ng feeds, ay ipastol natin sa umaga. Tapos sa gabi po ay pinapakain pa rin natin ng feeds. Ayan. So, nagagayak po ako ng bagoning kong kape. Mga itik ko, gusto nang lumabas. Ang lagayan natin. Tara guys, buksan natin yung tulungan. Kahapon ay nagpatulong po ako kay tatay magdala kasi mahirap yung daanan. Dalawa kami nagtaboy. Sana sanay na sila para hindi tayo makaperwisyo ng mga tanim. Oh. Sus, mas mga pasaway pa na guys. Pumasok na doon. Mahirap kasi yung daanan nila guys, may punong kahoy doon na nabuwal. Ginawan ko na lang ng paraan para makaakyat sila. Tinabunan ko po ng garami. Oy, dayami. Mayroong 4 na pasaway. Hindi alam yung dinadaanan. Sara muna natin to para hindi pasukan ng aso. Ay. Buhay mag-iitik.
Nako, nangitlog pa rin sila sa ano guys. Sobrang daming reject ngayon. So mayroong mga itik pa ron. Nako po. Taboy natin. Mga naglilimlim na itik. Yan o. Anim pa. Mga itlog natin. Reject. 2 piso pa naman pagitan. Ano lang yun guys, good siya, pero nung natapakan ng itik dahil maputik yung ano, labas ng kulungan, ay nire-reject na ng magbabalot kasi nga hindi na siya makinis. Pero kung yung pinapapisa sana ay okay yun. Anong problema yung may dumi konti? Ito guys, oh. Pakalaking puno yan ng pepper tree. Ayan, oh. Tingnan natin yung puno. Yun, oh. Lang, okay. Daming lamesa magawa niyan. Sus, mag-spray pa dun sa tabing pinapastulan natin. Baka papuntang itik dun, guradong may mamamatay. Makuha nila yung mga insektong nahulog. Mamatay po sila. Tuwali po, nasa 15 piraso na po yung namamatay. Yung iba ay nalumpo. Hindi ko alam ang kadahilanan. Tapos po yung iba ay palagay ko ganyan. Lason po. So ito, magkatabing hindi pa nasaka, hindi pa na-repair. Unaani yung pinagpapastulan natin. Yan pa lang po. Kalahating hektare. So bali naipit siya ng hindi pa na harvest. So mahirap ipastol ito. Kabila ay yung binabantayan. Pero nung kahapon naman guys, dahil ako yung nagpastol, hindi nila pinapansin po itong palay. Dahil po nagpapatuka tayo ng feed sa gabi. Busog sila. Ang tanging hinahanap nila ay yung ano, coal. Yung iba nga dati, dito sila nagtambay yung mga itik. Hindi man lang kukuha dyan. Tutuka dyan sa may palay. As in talagang ayaw kainin. Kuhol po ang gusto nila. Taboy natin siya. Ganun. Dahil napastulan na to kahapon, ay wala na malamang makuha.
sobrang lalim na po yung tubig. May umagos na po yung tubig sa irrigation. Ayan, bana. Dito lahat ang daluyan ng tubig. Ayan, parang fish pan na po. Sasaya ng mga itik guys, ah. At may napulot tayong mga itlog dito. May 6 dito lang banda. Ano, pugad sila dyan. At kanina po ay may naiuwi na akong 5. So 11 na. At may nakita pa akong itlog dun, mga may tubigan lang. So hindi dumating yung kinukuha nating magpapastol guys. So siguro hahanap tayo ng iba. Maya konti ay tataboy ko yung itik papunta roon. Kasi dito sobrang lalim. Naliligo lang sila. Hindi makakain. Kahapon po ay dinala ko yung isang batsyang feeds dito guys. Kaso halos hindi nabawasan. Kuhol lang talaga yung parang gusto nila. Tingnan yung mga palayan dyan. Yan o, hindi kinakain. Ang dami dyan nakatumba. Gilid-gilid. Diyan nga po, sa hindi ginapas na, hindi pa na-repair na yan. Diyan sila tumatambay sa may pilapil sa tabi nila. Hindi man lang sila bumawas. Hindi man sila tumukaman lang yan. Kasi sa gabi, pinupunduhan natin ng feeds sa kanilang kulungan. Pero feeds naman, hindi naman palay. Ba't sawa sa palay? Yan o. Hindi naman mga busog. Nanibago na ipastol. 3 months naman kasi na ay, meron pa dun, oh. Pulutin lang natin mga itlog guys, tapos taboy na natin sila. Ayan, oh. Hindi na sila makakain dahil tuwa sa pananiligo. Sayang naman yung mga itlog dito sa malalalim na parte, hindi natin makita. Yan, kita ko kanina rito. Lumalim ng lumalim yung tubig, eh. May magre-repair na naman guys. Dayo ito guys, hindi taga rito, repair na yan.
So nailipat na natin sa kabilang irigasyon guys. Ito yung irigasyon. Ayan, doon tayo galing. Yun, yung kulay orange yung kampo natin. Kampo ng itik. So nasa 1/4 pa lang yung mga naaning palay dito sa amin guys. Hindi pare-parehas ang pag-ani dito kasi kagaya dito. Yung may mga naani na to ay may patubig to ng ano, water pump, deep well. So hindi na nila nantay yung tubig ng irrigation. Nagpatubig sila nun sa ano, bomba. So nauna sila, nakauna din sila sa taas ng presyo. Inabot nila yung 23 bawat kilo. Sa ngayon po ay nasa 18 na naman yata. Ganun po kabilis bumaba. So ayos pa rin yung 18 na presyo guys. Yung palay po natin ay hindi pa ano, ganyan palay pa rin oh. Tagal-tagal pa. Ewan ko kung anong presyo na pagkaani yun. Kagaganda ng balahibo. Bagong bihis, ika nga. Bali 1 month guys na ano, nagbigay tayo ng feeds na wala silang itlog. Nasa 40,000 po yung gastos natin na ano, nagpaano sa kanila, nagpa-kondisyon. So ngayon ay kung hindi pa bababa ang presyo, makabawi-bawi na. Kasi sa gabi na lang natin sila pinagpipids. So yung binigay kong 2 timba ay hindi pa nila naubos. Ang dami pa ring tira kaninang umaga. So parang isang timba lang ng ano, feeds ang consume nila. At parehas din naman yung ating production. 250 pieces pa rin. So malalaman pa rin natin bukas kasi hindi pa agad-agad yan ano, magbabago ang resulta ng ano, ng production. Bukas malalaman natin kung ininda nila yung biglang pagpapastol sa kanila. Kasi nasanay sila sa ano lang, fish pan lang, pinapakain sila ng feeds doon. So stress din sa kanila yung ganito. Gaya yan oh. Ang hirap itong inakyatan nila dito. Diyan sa irrigation na yan. Saka dun sa may pilapil na yan oh, sa may kalsada. Nilagyan ko lang din ng dayami diyan para makaakyat sila. So stress. Ayan o, mga pagod. Kukudkud na naman. So, may iba ng mga gutom. Search ng pagkain. Ayan o. Mga kondisyon na itik. Kung hindi lang bago yung mga pakpak niyan ay hindi nila maakyat to. Dito o. Kataas. Samahan mo pa yung tubig yung kuha nila.
tinatapakan. Kagaya sa lupa na makakatalon talaga sila. Diyan nga ipakpak lang ang gamit para makaakyat. So ang itik na yan pagka naipastol ito ng mga 1 month. Yung mga kagandang balahibo na yan, puro ano yan guys, pudpud. Tanggal yung mga hibla-hibla ng kuha nila. Pakpak. So yung iba ay kahit napakababang pilapil hindi na nila naakyat kasi mga pudpud yung mga pakpak kakaakyat baba sa mga ganyan. Mga itik natin ay ano, bagong bihis, parang dumalaga kung tingnan oh. Dito lang siguro muna sila guys hanggang sa ano, 2:00 ng hapon. Dito ko naantay yung aking pananghalian kasi anyway, 10:00 na rin ng ano, umaga. So mainit na rin yung sinag ng araw. Buti dito ay may irrigation na paliliguan nila. Number 1 na ng itik buhay nila ay yan, tubig. Mamamatay sila kung ganyan lang kalalim yung tubig oh. Iinit yan. So taas baba yung init, ano sila, mamamatay. So kadaling ipastol ito guys dahil medyo may edad na, 2 years ng itik ito. 400 pieces lang. So kayang-kaya ng isang tao lang yung magpapastol dito. Kagaya ko, tinaboy ko lang ng mag-isa yan. Mula doon. May kubo. At yung daanan ay kasikip. Pero kayang-kaya dahil nga sa bilang lang nila. Kaunti. At hindi na sila ano, kagaya ng dumalaga na mabibilis. Kung saan sumusuhong pag itinaboy. Maraming masisirang pananim pagka ganun. Ayan, mga pagod. Pati ako ay pagod. Yun oh guys, naiuwi na natin yung mga itik. At nalimutan kong i-video kaninang inaakay ko silang pauwi. So kasi sa dahilan ng nagmamadali pa akong umuwi para igiban tong mga painuman at lagyan ng mga ano, feeds sa loob. Ayun oh, kumakain na. Kailap. Kumakain yung iba. So maya konti guys, uwi na rin ako para makaligo na rin. At balik ako dito mamayang gabi. Yun no. Hindi ko pa pala naitali itong luna.